Luke chapter 19, 11 to 27. Again, ito po ang last parable series natin, mga kapatid. With this lesson, we come to the end of our series on the parables of Jesus. Na-cover natin lahat. Ang dami, about 30 plus na mga series natin. Ayun, yes. It's a sequence, yes. Oo. Sa sequence niya, ito yung last. According sa book na ginagamit natin kay Brother Mark Copeland, meron siyang mga executable outlines. Kung familiar po kayo sa executable outlines, ayon sa mga sequence ng parable na ito yung last. Sa 10 minutes. Wala na. Oo. Yung death. Okay. Sige, so hihimay-himay natin mga kapatid itong parable na ito ng Panginoon, 10 minutes, Luke chapter 19 verses 11 to 27. Tinatanong po ni Brother Fred kung ito na ba yung panghuli, ano po para sa mga nakikinig, no? Ito na ba ang panghuli sa mga parable? At sabi ko po, ito po yung panghuli ayon sa sequence, ayon sa ginagamit kong outline by Brother Mark Copeland sa executable outlines, mga kapatid. Ano po? Meron po tayong mga kapatid, no, na nanonood sa Vietnam ngayon. Good morning po, watching from Vietnam. Congregation po ako ng Sukol, Laguna, Church of Christ. Si Sister Noemi Faith Chudoro Rabanal, kung familiar po kayo, no? Nanonood po sila sa Vietnam daw po ngayon. Sister John Blanca, hello, good morning. Sister Febong Kato nanonood. Hello, Sister Maiko. Magandang umaga po. So the setting of the parable po, tignan natin dito sa verses 1. Okay, sabi sa verses 12, Luke chapter 19, sabi dito ng Panginoon, He said, Therefore, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. Calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come. In verse 14, but the citizens hated him and sent a delegation after him. Ito ang sabi dito mga kapatid. Tignan natin dito, a nobleman. Hindi to isang ordinaryong tao. A nobleman. Yun ang sabi ng Bible. Ano po? Okay? Then, meron siyang servant. No? Ibig sabihin talagang kilala itong taong ito. At meron itong 10 minas na sinasabi. Luke 19 verse 11, it was told on the way to Jerusalem. On the way to Jerusalem. Itong parable po na ito, mga kapatid. Ano? Ito po yung before yung kanyang triumphal entry sa Jerusalem. Makikita natin yan sa Luke chapter 19 verses 28. No? Yung the parable of the talents po, remember, tatlo po yun, ano? Ito po, 10. No? Yung the parable of the talents po, 3. 5, 2, and 1. Pero ito, 10. Ngayon, ang difference po nito, the parable of the talents was told after his arrival and during his last week. Yan ang sinasabi po mga kapatid. So, iba itong 10 minas at saka dito sa the parable of the 10 minutes at saka the talents na sinasabi natin. Ano po? Okay, then, the details of the parables. Jesus used a historical incident as the basis for his parable. Ayon po sa Robertson Word Pictures, ang sabi niya dito, apparently, this parable has the historical basis of Archelaus, who actually went from Jerusalem to Rome on this very errand to get a kingdom in Palestine and to come back to it. This happened while Jesus was a boy in Nazareth, and it was a matter of common knowledge. Alam niyo po, nasa isip ko, mga kapatid, ano, so sabi dito, historical siya, no? Historical accounts, ibig sabihin, mga kapatid, ano, binaback up lang talaga na lahat ng mga records sa Bible, ito po ay true na record, mga kapatid. Remember ang 2 Timothy chapter 3 and verse 16,
Brother Charlie, sabi niya, all scripture is given by inspiration of God. So, itong parable na ito sa 10 minas is inspired. Ito po ay true, mga kapatid. Then, sabi dito sa verse 13, engage in business until I come. Sa akin pong pagbasa dito sa parable po nito, madalas daw po, ginagamit po itong parable na ito about business. Kasi engage in business until I come. Parang about business daw po. No, it's not about business. Kasi kung titignan po natin dito is about the kingdom. Mga kapatid, po. At meron siyang binanggit about citizens dito sa verse 14. Po. Okay? Then, yung sa, yung sa, the details yan. Banggit natin dito sa details. In the parable, then, a nobleman is going away to receive for himself a kingdom and return. Okay? Meron ditong sinabing mina. He calls 10 of his servants, 10 sa kanyang mga servant, at may mina. Ano itong mina ho na ito? About 3 months' wages. Itong mina, sabi po dito, about 3 months' wages. Sa talents naman, the difference between the talents naman po, na binanggit ni Jesus Christ, 1 talent would take an ordinary laborer 20 years to earn. 20 years to earn yung talents, according sa ating record dito or research. But yung mina, sabi niya, 3 months' wages. Ang equivalent daw po nito, mga kapatid. Tignan natin sa next slide natin. Sinabi po sa verse din po, saying, we do not want this man to reign over us. Ayaw namin. Ayaw namin na mag-reign itong taong ito. Yan ang sabi. Then, well, sa lesson na makikita natin dito, sa verses 12, meron pong kinumit, meron pong responsibility na ibinigay. Like the parable of the talents, the parable of the 10 minas, binigyan sila according to their abilities, mga kapatid. At pinag-uusapan dito is about the kingdom. And same in our time, mga kapatid, na in-entrust po sa atin yung gospel. Kay kahapon, kagabi, sa Bible study about sa baptism. Nung Friday, about sa gospel, din naman ang pinag-uusapan dito. So very important ang function or purpose ng gospel para sa atin. Mga kapatid, in-entrust ito sa atin. Yun po ang sabi niya in verse 15. When he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first came before him saying, Lord, your mina has made 10 minas. Yun po ang sabi niya. Yung ibinigay mo sa aking 10 minas, naging 10 din. Di ba good news ito? Kung ikaw yung boss, kung ikaw yung owner ng company at sasabihin niya, well, yung binigay mo sa akin, sir, boss, yung 10 na yon, na-doble pa siya. Naging 10 pa siya. So, syempre, yung mabibigyan ng, ng happiness yung boss kapag ganon, mga kapatid, So that he might know what he had gained by doing business. Engage in business, yun po ang isa ibang translation, mga kapatid. Okay, so good and faithful servant. Makikita natin dito sa verse 15. Now, in verse 17, and he said to him, well done, good servant, because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, your mina has made 5 minas. And he said to him, and you are to be over 5 cities. Nakikita nyo kung anong ginagawa mo, ay meron itong kapalit, merong reward na ibibigay sa iyo. Tignan natin, itong story na ito about sa nobleman, umalis po siya, hindi rin binanggit kung how many years, Brother Bong, bago bumalik itong nobleman po na ito. But to make it short, na merong accounting, mga kapatid, meron pong accounting, ina-account po tayo. If we are faithful to the nobleman, kunwari kung tayo po ay nandito sa story po na ito, mga kapatid. So, same na sinabi doon sa 10, sabi niya, well done, good servant, because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities, sa 10 cities.
And same din naman sinabi sa 5. Pansinin po ninyo. Yung 5 sinabi niya, well done. Then sinabi sa 5 na binigyan din naman, you are to be over 5 cities din naman. Ayan. Mga kapatid, ano. Then tignan natin, mag-jump tayo dun sa the parable of the talents. Ano po? Sinabi din dito ng Panginoon sa Matthew chapter 25 in verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Yun din po ang sabi niya, mga kapatid. Ang sarap sabihin, well done. Remember our Lord Jesus Christ po, nung matapos po ang kanyang mission, anong po sabi niya? Yung kanyang word ni Jesus Christ. Last word of our Lord Jesus Christ. Remember po, it is finished. It is finished. Yan po sabi niya. How about Apostle Paul? Po, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4, verses 7 and 8, sabi niya, ako ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Ano po yung sa English po nun? I have fought ba? A good fight. Hindi bad fight, a good fight. Yun po ang sabi dito, mga kapatid. No? So, ang sinabi ng Master is, well done, good and faithful servant. No? Yan po ang sabi niya. Nasa servant, no, kung ano yung kanyang work ethics, paano niya gagamitin yung ibinigay sa kanyang talents or minas dito, mga kapatid. No? Umalis yung nobleman, but naging fruitful pa rin, naging productive yung mga servant po na ito. How about Apostle Paul sa kanyang sulat? Sa 2 Corinthians po ito, hindi po ito 1 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 in verse 10, for we must all appear, so Apostle Paul is referring to the Christians na taga-Corinth. Sabi niya dito sa 5:10 ng 2 Corinthians, for we, Christians, must all appear before the judgment seat of Christ. Then anong sabi niya? We, tayong lahat. Ladies, women, men, lahat tayo na nagsiserve sa Panginoon, for we must all appear. Requirement ito, we must, ginamit yung salitang must all appear before the judgment seat of Christ. And take note, itong judgment na ito is final. Final po itong judgment na ito, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good and bad. Yun po ang sabi ng Bible. So, I just want to refer to add yung sinabi ng Panginoon, even our words, no? 12:37 of Book of Matthew, sa pamamagitan ng pagsasalita natin, pag-iisip natin, the way we treat other people, then we are all accountable po yun, mga kapatid, Hindi man tayo binigyan ng minas, o 10 minas na sinasabi natin, pero sa mga paraan pong ito, pinagkalooban po tayo, binigyan po tayo ng responsibility na sinasabi natin. Now in verse 20, then another came saying, Lord, here is your mina. Tandaan po natin, ulitin ko po, yung una, yung 10, binigyan ng 10, sabi niya, Lord, nagkaroon ako ng 10. Yung 5 naman, Lord, yung binigay mo sa akin, naging 5 din naman. Then next po, another man, dito sa verse 20, then another came saying, Lord, here is your mina, which I kept laid away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit, and you reap what you did not sow. Medyo kaiba po yung discipline, yung character, ditong pangatlong tao po na ito. Samantalang yung dalawa po, talagang yung 5, naging 5, na doble pa ito. Then yung isa po ay naging 5 din naman. Well, ito po ay kakaiba. Mga kapatid, po? Ano po ang sinabi sa verse 21? For I was afraid. I was afraid. Hindi siya nagtitake ng risk. Alam po ninyo kapag lagi tayong takot, kahit sa buhay, kapag lagi tayong takot, wala tayong maumpisahan. Mga kapatid, po? Wala tayong maumpisahan. Natatakot tayo sa mga bagay po sa buhay. Hindi tayo nagtitake ng risk. And I think, si Brother Fred, sa mga kapatid na nandito, sa mga businessman ho natin, in general na population natin, sila po yung mga nagtitake ng risk. Tignan niyo po yung mga popular po na mga businessman. Sila po yung nagtitake ng risk, mga successful person po. Nagtitake sila ng risk po talaga.
While this man, dito sa pangatlo po, for I was afraid of you. Natatakot ako sa iyo. Inilagahan po niya ito, because you are severe man. Ganun ang thinking niya. Samantalang yung dalawang tao na ito, yung binigyan ng 10 at saka 5, hindi ganito ang kanilang thinking sa kanilang master. While dito po sa pangatlo, for I was afraid of you. Natatakot ako sa iyo. Sabi niya, you take what you did not deposit and you reap what you did not sow. Yun po ang sabi po niya. So iba ang mentality nitong pangatlong tao po na ito, mga kapatid. No? Okay, tingnan natin dito sa next slide natin in verse 22. So ang sabi po dito, he said to him, I will condemn you with your own words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank? And at my coming, I might have collected it with interest. Ano pong sabi po niya dito, mga kapatid, sa verse 22? Ang description ng master, ng nobleman, you wicked servant, for not using his mina or minas, mga kapatid, hindi niya ginamit kung ano yung binigay po sa kanya. Meron po ako nabasa minsan, sabi niya, kung yung hindi natin paggamit ng talent nun, ibinigay na sa atin ng Panginoon, ito po ay para siyang rebellion against the master. Hindi ko alam kung anong may comment nyo dito mamaya, Brad Charlie, mga kapatid. Kapag hindi natin ginamit yung talent na ibinigay ng God sa atin, ito po ay tantamount or para siyang katulad po ng rebellion sa Panginoon. Parang binigyan ka ng responsibility or accountability din hindi natin ginamit. Mga kapatid, po. Kaya ang sinabi dito sa verse 22, ang description ng master is, you wicked agad eh. Hindi niya ginamit, ha? You wicked servant. Nalalaman mo, ako'y severe man. Sabi niya dito, mga kapatid, Then sa verse 23, sana nilagay mo sa bank, Kahit paano, may interest siya. Kahit 2% lang or 5% interest sana. Pero wala siyang ginawa. I think sa ibang, sa ibang mga parable ng Panginoon, ang tawag is you lazy servant. Pagiging lazy is a sin. Remember, yung sinabi niyo Solomon sa Proverbs chapter 6, sabi niya, ikaw na tamad, tignan mo ang mga langgam. Sabi niya, tignan mo yung mga langgam, wala pang tag-ulan, may ready na silang mga food. You lazy. Sabi po dito mga kapatid. At ito, dito sa verse 22, ay pwede nating ma-connect na ito isang wicked and lazy servant, mga kapatid. Naalala ko yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Kasi that time po kasi, may mga Christians po, iniisip nila na darating ang Panginoong Jesus na. So anong ginagawa nila? Nag-stay sila sa bahay ng kanilang fellow believers. So, nag-stay sila for how many days na hindi na sila nagtatrabaho at umaasa sila na makakain na rin doon sa bahay na yon na pupuntahan nila. Pero ano sabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10? Ang sabi ni Apostle Paul, kung hindi kayo magtatrabaho, ano sabi niya, Sister Tess? Kung hindi kayo magtatrabaho, hindi kayo kakain. Totoo yun. Yan ang principle dito, mga kapatid, Kung tamad ka, hindi ka kukunin. Diba? Sinong kukuha sa'yo? Sinong magpo-promote sa'yo sa trabaho mo? Diba? Kaya ito naman po sa story na to. Matutuwa kaya yung nobleman dito, yung master na, okay, yung 10, binigyan ko ng 10, naging 10 din, yung kanyang nadoble, yung 5, nadoble din. Samantalang ito hindi, mga kapatid, Ini-expect ng God na mag-excel tayo. In my mind po, ngayon, sa oras pong ito, ina-expect ng God, brothers and sisters, friends, na mag-excel tayo. In what way po? In our faith. Mag-excel sa faith natin. Sa mga business natin, sa academics natin, gusto natin araw-araw may bago tayong natututunan, correct? Lalo kung nagtuturo ka, lalo kung isa kang teacher. Gusto mo mag-improve. Kaya nga po, meron pong, pupunta ka sa mga seminars, di ba? Even sa mga companies, di ba? Para magdumami ang kaalaman mo. Sabi niya, Apostle Paul sa sulat niya, excel in everything. And also, ito yung message para sa ating mga father din naman. At mga parents, father, mother, mag-excel din tayo. Mag-improve tayo the way we treat other people and also especially our family.
mag-excel sa bawat sa relationship natin sa bawat isa. Hindi, sabi ko nga, hindi man tayo binigyan ng minas na ito. Ano po, or minas ho na ito mga kapatid, ano po. Pero sa ibang aspect naman, mag-grow tayo sa aspeto po ng pakikitungo, sa aspeto ng faith natin, sa aspeto po ng siguro sa emotion din natin, sa character natin, natututo ho talaga tayo. Amen po ba yon, mga kapatid, ano? So, sabi dito sa verse 22, you wicked servant. Yun ang sabi dito, you wicked servant. The next po, tignan natin dito sa next slide. So, verse 24, and he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has 10 minas. You see, nakita nyo, ganyan din yung sa talents eh. Yung 5, yung 2, and 1. Parang ganito rin nangyari, mga kapatid, ano po, yung nasa kanya nang iisa na ibinigay pa sa mas marami. Verse 25, and they said to him, Lord, he has 10 minas. Meron na sa kanya, Lord. Verse 26, I tell you, everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. No? Ngayon, masasabi niyo po ba ang master na ito is generous? Generous po kaya itong master na to? Or katulad din po ng description ng binigyan ng isang mina na sabi niya, isang severe man, isa kang mabangis na tao. Isa kang lokong tao, ganun siguro ang thinking niya sa boss niya, no? But in verse 26, mga kapatid, ano po, makikita natin na generous itong boss na ito. Naalala niyo po yung sermon na ang title po nun is Labor Improves Everything. Naalala niyo po yung sermon ho na yun. Isa sa mga favorite sermon ko yun. Labor Improves Everything. Merong survey doon na sabi niya, doon sa survey na yon na ang isang employee na happy sa kanyang work, nag-excel. True? Totoo po ba? Kung hindi ka happy sa work mo, ano po, hindi ko alam kung magtatagal ka sa work mo. Di po ba? Remember yung sermon ni Brother Dino. Ano po yung tatlo na yun? Maalala niyo po ba yung sermon ni Brother Dino? Sana maalala ko. Naalala niyo po ba yun? Yung tatlo na yun? Discover, invest, be happy. Ano po? Discover, invest, and be happy. No? Discover the kingdom, the pearl of the great price. Di ba? Na-discover mo na yun, then invest. Di ba, Brother Fred? But not happy? Be happy. Na pag nasa kingdom na, di ba? Happy, mga kapatid. Ano, yun po ang sabi po niya. But in this parable, the minas po, mga kapatid, ano, binigay pa ito sa mas marami. Next slide. Verse 27. But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. Kung natatandaan niyo po sa verse 11 and 12, di ba? Ayaw sa kanya ng mga tao eh. Ayaw sa kanya. Then sa verse 27, sabi ng Panginoon, sabi dito sa story na to, yung mga enemies of mine who did not want me to reign over them, bring here and slaughter them. Grabe, no? Slaughter them. Nakikita nyo yung picture na slaughter them? Ano po? Now, ganito. Lagi kong nababanggit po dito na si Jesus Christ is the Prince of Peace. Correct po ba? Siya ang Prince of Peace natin ngayon. Pero pagdating niya for the second time, hindi niya siya Prince of Peace, but siya po ay Judge. Mga kapatid, ano po? Meron pong time na darating si Jesus Christ, ano po, at i-judge tayo according to our works. Ma-expose lahat yan. Even mga sikretong mga bagay. Even our thoughts, heart, ano po. Lahat yan ma-expose sa harapan ng Panginoon. Ano mang kino-cover natin. Mga kapatid, ano po. Medyo, dito sa verse 27, kapag titignan nyo, grabe, no? Slaughter them before me. Sabi nga sa sulat ni John, sa Revelation chapter 20 verse 15, sabi niya, at kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ano sabi niya, Brother Bong? Itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabihin natin, ang bangis naman ng God. Yes. Pero binibigyan niya ng grace tayo to repent,
to receive Jesus Christ, to accept Him as Lord and Master. But for the second time, wala na po. Hindi na po maipakita yung love dito, but as a judge na po, mga kapatid. Tingnan natin sa next slide. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 and 8. Tignan po natin yung sinasabi dito ng Scripture. When the Lord Jesus is revealed, so directly sinabi si Jesus Christ, from heaven, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Maggaganti siya. Yun ang sabi niya. Parorosahan sila, dalawang klase ng tao, hindi kumikilala sa Diyos. Those people na hindi nagpipray, hindi na-acknowledge yung sacrifices ni Jesus Christ doon sa cross, as in wala silang mga spiritual activities. Ano po? Yun po ang sabi niya, inflicting vengeance on those who do not know God. And pwede natin i-ano dito, Sister G, ano? Pwede natin sabihin mga atheist. Wala man lang, hindi man sila nire-respeto ang Diyos. Parang ganun, ano? And pangalawang klase ng tao, sabi niya, and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So very important ang gospel. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, the gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So very important ang purpose ng gospel, mga kapatid. Ano po? Like yung Bible study, kila Brother Omar, ano, parang okay, mabuti na akong tao, I think I'm saved na, religious person na ako, I think I'm saved na, akala ko. But merong pattern, merong pong standard ng Panginoon, which is ang word niya, na gagamitin niya, mga kapatid. Ano po? Kaya kailangan nating matuto doon sa paraan ng Panginoon. Paano po? Please read po. Pwede po bang pakibasa? Brother friend, pwedeng pakibasa yung Leviticus chapter 5 in verses 17. Paano? Hindi ko alam ng gospel. No? Tignan natin yung principle doon sa Leviticus chapter 5 in verses 17 ng Bible. Ano po? Ano po sabi niya doon? 5:17 ng book of Leviticus. 5:17. Hello. And if a soul sin and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he wish it not, yet is he guilty and shall bear his iniquity. Alam niya or hindi niya alam ang law, hindi ibig sabihin na excuse siya. Hindi ibig sabihin na excuse siya. Same sa time natin ngayon. Ano po, mga kapatid, ano po? So, kailangan malaman natin yung gospel. Meron pa sinabi si Jesus Christ na kailangan may preach ang gospel na ito sa buong mundo, then after that, judgment. Nalala niyo po yung sabi ni Jesus Christ. Ngayon ang tanong, hindi pa kayo natin-preach ang gospel? Siguro, sa mga kapatid natin, mag-share po mamaya, no? Tapusin ko lang po ang pointers ko, then after this po ay mga kapatid natin mag-share sila. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Mark chapter 1 and verse 14. Nag-exist na ang kingdom, ang church. Nandito na maraming mga missionaries, may mga radio programs, mga television programs, mga Christian pumupunta sa iba't ibang places to preach the gospel. At wala nang mairason yung mga tao na hindi namin alam ang gospel. Wala man lang pumunta sa amin mga preacher dito. Hindi natin pwedeng excuse na yon. Kasi napapakinggan nila sa mga TV, even sa mga Facebook po ngayon, laking opportunity sa social media ngayon na hindi ko alam Hindi ko alam tong scripture, hindi natin pwedeng sabihin po yon. I hope na sa mga cellphone natin may mga Bibles. Mga kapatid, ano po. Kung wala man tayong mga personal na mga Bibles, I hope na may mga Bible tayo sa cellphone natin. Hindi na wala na tayong pwedeng mairason sa Panginoon. Nandiyan na lahat, nilatag na sa atin lahat yan, mga kapatid, ano. So, sabi dito sa Bible, the kingdom of God is at hand. Nandiyan na yan. Do not ignore. Ano po? Heed. Pakinggan natin. Apart from Jesus, you and I will waste our lives. Katulad po ng story dito sa 10 minutes, mga kapatid, ano po, na hindi man lang niya ginamit yung kanyang talent, to serve his master. Ano po? Surrender your life to Christ. Maniwala kay Jesus Christ sa kanyang sacrifices, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11, the Lord is not slow
In keeping His promises, some understand His slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Gusto ng Diyos na masave tayong lahat. Mga kapatid, ano po, binibigyan tayo ng chance na makilala natin si Jesus Christ, may magpakilala sa atin about kay Jesus, ano po, kung i-ignore natin yan, nasa ating responsibility or decision na po yan, mga kapatid, ano po. So, I am a servant of Jesus and I contribute to His kingdom. Bawat isa sa atin sana, tayo ay bahagi ng kingdom ni Jesus Christ at meron